sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro binalaan ng publiko sa kumakalat na fake news hinggil sa umano'y pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hataw Balita. Paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa mga tatakbong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon magsisimula na ngayong araw. Hataw Balita. Metropolitan Manila Development Authority inaasahang sisimulan na ngayong linggo ang panghuhuli sa mga motoristang lumalabag sa bike lane. Hataw Balita. Department of Education sa Central Luzon tiniyak na handang-handa sa pagbubukas ng klase bukas. Hataw Balita. Panibagong oil price hike, inaasahang ipatutupad ulit ng mga kumpanya ng langis bukas. Hataw Balita. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan Province patuloy na naka-alerto ngayon sa posibleng magiging epekto pa ng bagyong Goring. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Iginiit ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi dapat pansinin ng ating mga kababayan ang anumang fake news hinggil sa umano'y pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nananawagan ng kalihim nitong Biyernes, August 25 sa mga kapwa Pilipino na huwag nang bigyang halaga ang anumang impormasyon hinggil sa umano'y kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na aalisin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Sa halip, hinikayat ng opisyal ang ating mga kababayan na suportahan ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang maipagtanggol ang ating teritoryo na sakop ng Exclusive Economic Zone. Nauna nang nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang ipinangakong Pilipinas sa China hinggil sa pag-aalis ng ating barko sa teritoryong pagmamay-ari ng ating bansa. Taliwas ito sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagsabing may commitment ang Pilipinas na lilisanin ng ating barko ang nasabing teritoryo. Hataw Balita. Magsisimula na ngayong araw ng Lunes, August 28, ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa mga tatakbong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Tatagal ang COC filing hanggang sa September 2, 2023, araw ng Sabado. Ang lahat ng maghahain ng kandidatura ay maaaring magtungo sa Office of Election Officers. Pero maraming lugar tulad dito sa Metro Manila ay inilipat sa mas malaking venue ang COC filing tulad sa mga mall. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng COMELEC upang malaman kung saang mga lugar maaaring maghain ng COC. Samantala, magsisimula na rin ngayong araw ang pag-iral ng gun ban, gayon din ang election period na magtatapos hanggang November 29, 2023. Hataw Balita. Mangangailangan ng nasa 70 hanggang 75 million pesos na pondo ang Commission on Elections para sa idaraos na special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. Layo nitong mapuna ng nabakanting posisyon ng napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang supplemental budget ang komisyon para sa nasabing special elections, kaya dedepende lamang sila sa kung anong budget meron ang COMELEC. Sa ngayon ay patuloy na hinahanapan ng paraan ng komisyon kung papaano mapupunan ang kinakailangang pondo. Nauna nang sinabi ng COMELEC na maaaring idaos ang special election sa Negros Oriental sa darating na Disyembre. Hataw Balita.
Inaasahang sisimulan na ngayong linggo ang panghuhuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motoristang lumalabag sa bike lane. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, lalo pang dumarami ang mga lumalabag sa bike lane na delikado para sa mga siklista na dumaraan sa maliit o malalaking kalsada. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng eksaktong petsa ang MMDA kung kailan sisimula ang panghuhuli. Inaasahan na anumang araw mula ngayon ay patutupad ang polisiya ng walang anumang piso upang hindi magkaroon ng ideya ang mga violator. Pakinggan po natin ang pahayag ni Acting MMDA Chairman Romando Artes. We're thinking of next week actually, but we will not announce kung kailan kasi alam mo naman ating mga kababayan, hanggat alam na hindi kami maninikit ay patuloy na i-violate yung safe space nga po para sa mga nagbibisikleta. Opo. Hataw Balita. Tiniyak ng kagawaran ng edukasyon sa Central Luzon na handang-handa na ang mga paaralan sa 7 probinsya sa pagbubukas ng klase bukas. Humupa na ang baha at nalis na rin ang mga dekorasyon sa mga classroom para maayos ng makapag-aral ang mga estudyante. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Wala nang dapat problemahin ang mga guro at mga estudyante sa 7 probinsya sa gitnang Luzon tungkol sa mga paaralan at mga classroom na gagamitin sa pasukan bukas August 29. Ayon kay Department of Education Region 3 Assistant Regional Director Jesse Amin, humupa na ang tubig sa mga binahang paaralan lalo na sa Bulacan at Pampanga. Nalinis na rin ang mga classroom nitong nagdaang Brigada Eskwela. May mga binaha pero naayos na, nalinis na. Mandato namin na magbukas ng mga paaralan natin ng August 29. Kaya masasabi ko na handa na yung ating mga paaralan. Pagdating naman sa dekorasyon, natanggal na rin ang mga ito sa mga silid-aralan sa 7 probinsya. Karamihan sa mga classroom ngayon ay mga bagong pintura at maaliwalas na. Very clear po yun, no, na nailagay dun sa DepEd Order 21, Series 2023. So, isa po dun sa pinaka-importante po na bahagi nun is yung ang mga paaralan po natin, they have to ensure na yung school grounds, yung mga classrooms po natin, especially yung mga walls natin, are clear from malinis at saka free po sa mga unnecessary na mga nakadikit tulad po ng mga posters, tulad po ng mga yung mga decorations, tarpaulin. Sang-ayon ang mga guro at magulang dito para na rin makapag-focus sa pakikinig ang mga estudyante. Natanggal po yung mga decoration, naging focus po yung mga bata. Talaga po yung more on academics po at saka po naging maaliwala. Siyempre po, sa pagpasok po nitong school years, iba po magandang pleasing po sa paningin ng mga magulang as well. Mas maganda po yung ganito para po, di po naka-attract po yung mga drawing po para nakapokus po yung mga bata po sa tinuturo ng teacher. Samantala, kasunod nito ay ipatutupad naman sa mga paaralan sa gitnang Luzon ang pagsusuot ng ID sa loob ng paaralan. Samantala, maigpit namang pinagbabawalan ang mga guro na magsolicit ng pera, maaari lamang payagan ng DepEd ang magbibigay ng in-kind na donasyon tulad ng upuan at lamesa na magagamit sa mga classroom. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Nagkaloob ang local government unit ng Antipolo City ng school supplies at uniforme para sa mga estudyanteng walang anuman bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan sa darating na class opening bukas August 29. Kabilang sa mga pinagkaloob ang mga mag-aaral ng Public Elementary School Junior at Senior High School. Sa pamamagitan ng free school supplies at uniform sa mga estudyante ay makatutulong ito sa mga magulang na mabawasan ang kanilang mga gugulin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayon pa sa Antipolo LGU, layo ng programa na makatulong sila sa mga magulang sa pagtupad ng mga pangarap ng batang Antipolenyo at mabigyan sila ng dekalidad na edukasyon. At kung sakaling may kulang sa kagamitan ng mga bata, ay maaari lamang anilang makipag-ugnayan sa kanilang mga guro. Paalala naman ng lokal na pamahalaan na ang edukasyon ng bawat mag-aaral ay kasama sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Hataw Balita.
Nako, ito po, para ho sa ating mga motorista dahil matapos po ang 7 magkakasunod na linggo ng oil price hike, inaasahang magkakaroon ulit ng dagdag na o maaaring walang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes, August 29. Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng 40 hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 10 hanggang 20 centavos ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina o maaari ring walang paggalaw sa presyo nito. Nauna nang sinabi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maaring i-release sa susunod na linggo ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV driver at operator. Nakatakda namang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Hotaw Balita. Patuloy na nakaalerto ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan sa posibleng magiging epekto ng bagyong Goring sa kanilang lugar. Nitong nakarang weekend, puspusan na ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Mabot na sa 800 individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers dahil sa sama ng panahon. Si Alan Manansala, humahataw. Hotaw Balita. Simula pa Sabado, unti-unti nang nakakaranas ng sama ng panahon ang buong lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Goring. Sa Zone 3, Dalin, Bag-aw, Cagayan, sarado pansamantala sa mga motorista ang isang tulay. Nabutas ang gitnang bahagi nito dahil sa walang tigil na pag-ulan. Rumaragas ang tubig baha naman ang mararanasan sa Masikal Road sa Barangay Masikal. Kaya't pahirapan sa mga biyahero ang dumaan sa naturang kalsada. Sarado rin ang daan ng Abaryongan Ruar going to Abaryongan Oneg at Tamoko Balagan Abaryongan Ruar, maging ang Kalapangan Bridge sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Unti-unti na kasing natitibag ang lupa sa gilid ng tulay na lubhang delikado para sa mga motoristang dadaan dito. Kalaunan, unti-unti nang umaapaw ang tubig baha sa ilang lugar sa Cagayan, kabilang na ang Zone 4 at 6 ng Barangay Minanga sa bayan ng Apari. Gayon din ang Barangay Kalilwan, Ubong at Karilukod sa bayan ng Sulana, kasama na ang Western Sulana Public Market. Ganito rin ang sitwasyon sa Maraburab Elementary School sa bayan ng Alcala, Cagayan. Pagbitak naman ng lupa malapit sa Small Water Impounding Project o SWIP ang naging eksena sa Barangay Kabuluan, Alcala. Dahil sa ganitong sitwasyon, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa Barangay Kabuluan, Alcala. Ngunit nauna nang inilikas ang mga residente sa Barangay Flourishing at Santa Clara ng Gonzaga. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, 548 na pamilya ngayon ang nasa iba't ibang evacuation center, katumbas ito ng mahigit 1,489 na individual. Sinabi ni Ginoong Roeli Rapsing, unti-unti nang nakakaranas ng pagbuti ng panahon ang Cagayan simula kagabi. Pero nananatili pa rin na nasa mga evacuation centers ang mga pamilyang apektado. Dahil dun sa banta ng rain-induced landslide, sa mabilis na saturation at sa dami ng binuhos na ulan, they opted na i-evacuate yung mga tao nila. And then there are some flood ang reason ng evacuation. These are municipalities of Santa Ana, Santa Ana, Gonzaga, Igig, and Ballesteros. Sa kabila ng maraming apektado, nananatili pa rin umanong sapat ang mga family food packs na maaari nilang ipamigay sa mga inilikas na pamilya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Hotaw Balita.
Nagpatupad na ng forced evacuation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Alcala, Cagayan sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng Bagyong Goring sa Barangay Cabuluan kahapon, August 27. Kasunod ito ng namonitor ng mga crack o bitak malapit sa Small Water Impounding Project o SWIP sa nasabing bayan. Tumulong na rin ang Task Force Lingkod sa Cagayan Cagayan sa bayan ng Amulong sa pagsasagawa ng forced evacuation para sa mga apektadong residente sa lugar. Ayon sa MDRRMO Alcala, lumalambot ang lupa sa lugar dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulang dala ng Bagyong Goring. Tiniyak din ng ahensya na tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring sa lugar upang maiwasan ang panganib na maaaring maidulot ng bagyo kung magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulang dala nito. Hataw Balita. Inilikas sa mga residente mula sa kanilang mga tahanan dahil sa matinding pagbaha sa Barangay Magsaysay pati na ang pag-apaw ng sapa sa San Juan na dulot ng walang tigil na pag-ulan sa probinsya dulot ng Bagyong Goring. 12 pamilya mula sa Barangay San Juan na binubuo ng 35 individual ang inilikas sa People's Gym at 34 na pamilya o nasa 130 individual ang inilikas sa Senior Citizen Building sa Barangay Magsaysay. Inaasang tataas ang bilang ng ililikas dahil maraming mga bahay ang lumulubog sa tubig baha habang patuloy ang walang tigil na pag-ulan. Ayon sa barangay officials ng Magsaysay, nagsimula ang pagbaha dahil sa kawalan ng maayos na drainage system sa lugar. Walang maayos na mga daluyan upang madala ang tubig baha sa mga kalye at tahanan sa Barangay San Juan, dahilan kaya umapaw na ang sapa sa lugar. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ay nagbigay ng 12 sako ng relief goods na binubuo ng 5 kilong bigas, 150 lata ng sardinas at 3 kahon ng corned beef para sa mga evacuees. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang nararanasang mga pag-ulan sa naturang probinsya. Hataw Balita. Itinaas sa Alert Level 4 o Red Alert status ang pagmomonitor ng Binyan City, Laguna Local Government Unit sa tubig sa ilog ng Evangelista Bridge, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon, August 27. Mabot na sa lampas tuhod ang tubig baha sa ilang lugar sa Barangay Malaban at Barangay De La Paz. Ilang mga tricycle at motorsiklo rin ang tumirik sa kalsada dahil sa lampas tuhod na tubig baha. Pinasok din ng baha ang ilang mga bahay na malapit sa ilog sa Wawa. Sa video naman nakuha ni Renz Reyes, isinakay sa bangka ang kabaong na ililibing sa Barangay Canlalay Romano Cemetery ng alas 2 ng hapon. Ayon sa mga residente sa lugar, pumupa na rin ang tubig baha sa ilang bahagi ng Barangay Malaban at De La Paz matapos na tuluyang huminto ang mga pag-ulan. Hataw Balita. Sa iba pang balita, muling napatunayan ng mga Pilipino ang pagmamahal sa larong basketball matapos maitala ang record-breaking audience sa isang FIBA World Cup game nitong Biyernes, August 25. Mabot sa 38,150 na mga manonood ang dumagsa sa Philippine Arena sa Bulacan para sa opening ng World Cup Group at Tournament o World Cup Group A tournament na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nahigitan ng Pinoy fans ang dating record na 32,616 attendees sa World Cup 1994 Finals na idinao sa Sky Dome sa Toronto, Canada. Hindi naman nagpatinag sa dami ng Pinoy fans ang Dominican Republic matapos talunin ang Gilas Pilipinas sa opening game ng Group A sa score na 87-81. Nagmistula ang showdown ng laban sa pagitan nina NBA stars Karl Anthony Towns ng Dominican Republic at Jordan Clarkson ng Gilas. Nakipagpalitan pa ng kalamangan ng mga Pinoy sa kabuuan ng laro at may tsansa sanang ipanalong laban hanggang sa mag-foul out si Clarkson sa huling mga minuto ng payoff period na sinamantala naman ng Dominican Republic. Hataw Balita.
Extended ang weekend ng marami sa ating mga kasangbahay dahil holiday po ngayong araw ng Lunes, August 28. Ipinagdiriwang ngayon ang National Heroes Day o ang pambansang araw ng mga bayani na kabilang sa mga regular holiday. Mahalaga ang huling linggo ng Agosto sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa panahong ito nagsimula ang revolusyon ni Andres Bonifacio at mga miyembro ng Katipunan laban sa Spanish colonial government noong 1896. Noong 1931, ipinagdiriwang ang National Heroes Day tuwing huling linggo ng Agosto. Pero matapos ang 76 na taon, noong 2007, ay pinirmahan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9492 at ginawang huling Lunes ng Agosto ang paggunita sa National Heroes Day. Ngayong araw, inaasahan na papangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang National Heroes Day rite sa libingan ng mga bayani sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City. Makakasama ni Pangulong Marcos sa aktibidad sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay karangalan, katungkulan, kabayanihan. Hataw Balita. Nagsagawa ng libreng first aid training ang UNTV News and Rescue katuwang ang Members Church of God International o MCGI para sa mga guro, magulang at mga estudyanteng kasapi ng Boy Scouts of the Philippines sa Antipolo National High School. Si Jenica Cruz humahataw. Hataw Balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagsagawa ang UNTV News and Rescue sa tulong ng Members Church of God International o MCGI ng free first aid training para sa mga guro, magulang at estudyanteng Boy Scout sa Antipolo National High School. Masaya ang grade 9 teacher na si Maria Elena Garin na 25 taon nang nagsisilbi bilang guro sa Antipolo National High School na siya ay nakasama sa nasabing first aid training. Bagamat noong una ay may nagdadalawang isip pa. Actually po, eksakto nga yan kasi lesson po namin sa grade 9. Bilang MAPE teacher, kasama po sa itinuturo namin yung first aid na yan. At lalo pong na-enhance yung natutunan ko at naituturo sa mga nakalipas na taon. May mga bagay na nadagdag po sa dati nang nalalaman. Kaya sabi ko, sakto pala. Nung una po, hesitant ako na umattend. Sabi ko, bakit ako? Ang tanda ko na. May mga bagong teachers na kailangan nila na matuto ukol dito. Pero nung nandoon na po ako, nung ko po na-realize na sakto pala na umattend ako at hindi ako. Para naman sa magulang na si Vilma Jelly, naniniwala siyang mahalaga ang karagdagang kaalaman na natutunan niya sa training na mapapakinabangan bilang isang ilaw ng tahanan. Isa po itong makakatulong sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi lang po sa eskwelahan, kundi na rin po sa ating tahanan at pati na rin sa mga araw-araw, kunwari nasa lansangan tayo, may makikita tayong mga nadidisgrasya, at least kaya po natin magbigay ng instant remedy sa pamamagitan ng natutunan natin ng nakaraang training. Para naman sa Boy Scouts student na si Dustin Kian Gacus, ang kanilang natutunan ay makatutulong sa kanila na maging isang handang kabataan. Sa lahat ng oras maaaring dumating yung panganib and yung first aid po, saan man po magpunta magagamit po yan. Halimbawa na lang po may biglaan po aksidente nangyari. Bilang Boy Scout dapat pong gampanan yung tungkulin na doon po namin magagamit yung natutunan namin sa tinuro po na first aid. Ang laking bagay po na naturo sa akin yon dahil gagaya po ng CPR, choking, sa burn po, sa mga wounds po. Laking pasasalamat naman ng principal ng Antipolo National High School dahil sa pagkakataon na mabigyan sila ng free first aid training. Sa unang-una, papasalamat tayo po sa ating UNTV Rescue team. At siyempre po, nagpapasalamat tayo kay Kuya Daniel Rason
na pinahintulutan tayo na yung kanyang team ay mag-conduct sa atin at makakaasa po kayo sa mga natutunan namin hindi seminar at higit sa lahat na ito'y makakatulong sa bawat bata at mga guro sa pamamagitan ng responde pagbibigay ng immediate response. Sa pamamagitan ng free first aid training, mas marami ang makagagawa ng mabuti para sa mga taong nangangailangan. Bahagi ito ng advokasya ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na may extend ang paggawa ng mabuti sa lahat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, Pumahataw. Nakapag-donate ng nasa 86 bags ng dugo sa Batangas Medical Center o BAT-MC ang mga blood donors mula sa Members Church of God International o MCGI Batangas Chapter. Si Ari Silvestre, Humahataw. Hataw Balita. First time ni Jonelyn Perez ang pagdodonate ng dugo, kaya naman magkasamang kaba at saya ang kanyang nararamdaman matapos ang bloodletting activity ng Members Church of God International o MCGI. Ayon sa kanya, nahikayat siyang makiisa dahil sa mabuting benepisyo nito sa katawan at ang pagkakataon na makadugtong sa buhay ng nangangailangan nito. Ang pakiramdam ko po, siyempre first time, kabado. Nandun nga po nanay ko, nakabang. Kasi alam po niya takot po ako sa karayom. Pero gusto ko rin po talagang makapag-donate. Una kasi yung benefit po sa sarili. So marami pong mga significant na studies na talagang nakakatulong yung pag-donate sa ating sarili, sa health natin, sa puso lalo na nababawasan po yung risk ng mga heart-related diseases. Laking pasasalamat din sa Diyos ng mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI na makibahagi sa ganitong gawain upang makatulong sa kapwa. Nang una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa pagkakataon po na ito bilang isang kabataan na ay sa maliit po na paraan na ito, nagagawa ko pong makabahagi at makatulong sa mga kababayan po natin na nangangailangan na naghahanap po ng dugo. Masaya po, tapos maganda pa po yung benefit sa ating katawan na makapag-donate po tayo, lalo na kung regular na nagdo-donate po. Sa isinagawang mass blood donation ng MCGI ay nakalikom ang Batangas Medical Center ng nasa 86 blood bags. Ipinagpapasalamat ng ospital ang malaking tulong ng grupo para sa mga pasyenteng may sakit at ang pagtugon nito para mapunan ang kakulangan sa dugo. Kami po sa BAT-MC, kami po nagpapasalamat sa masigabong pagtutulungan ng ating mga kapatiran sa MCGI. Unang-una nakikita namin na sila ay willing na willing lagi mag-donate. Ito po yung maganda naman kasi marami silang natutulungan ng mga pasyente sa BAT-MC. Sa susunod na 3 buwan ay inaasahan ang muling pagsasagawa ng bloodletting activity ng MCGI sa lalawigan ng Batangas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, Humahataw! Hataw Balita. 16 na barangay ang mahigpit na babantayan ng Police Regional Office Cordillera sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Si Grace Flores, Humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Dave Peredo na 16 na barangay ang mahigpit na babantayan ng PNP Cordillera para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA ngayong taon. Ayon kay Regional Director Peredo, 9 na bayan sa lalawigan ng Abrang nasa ilalim ng yellow category na nangangahulugang may matinding political rivalry sa mga kandidato at mga taga-suporta. Kabilang narito ang mga bayan ng Bangged, Dolores, Lagangilang, Lagayan, Pinarobia, Pidigan, Pilar, San Juan at Tayum. Nasa red category naman ang isang bayan sa Kalinga Province dahil sa presensya ng matinding tunggalian sa politika.
mayroong kasaysayan ng karahasan at mga insidenteng nag-uugnay sa halalan at pagkakaroon ng mga pribadong armadong grupo. Presence ng mga communist terrorist group, saka yung intense political rivalries. Yan ang dahilan kaya nakalagay doon sa orange category yung mga itong 13 barangays. Ang lalawigan ng Abra ay nilagay bilang isang election hotspot noong halalan 2019 dahil sa maraming naitalang karahasan kaugnay sa eleksyon at mga insidente na nagresulta sa pagpatay sa mga politiko at kanilang mga taga-suporta. Samantala, simula ngayong araw, August 28, ang election period ng barangay at sangguniang kabataan elections, kaya't iiral na rin ang mga gun ban at checkpoints ng Philippine National Police Cordillera. Alas 12 ng madaling araw, naglagay na ang Philippine National Police ng mga checkpoints sa mga priority areas. Ayon kay Attorney John Paul Martin, ang election officer ng Baguio City, tatanggap na ang Commission on Elections o COMELEC ng Certificates of Candidacy o COC simula ngayong araw, August 28 hanggang September 2 o hanggang Sabado. Sa oras na naghain na ng COC ang isang individual ay otomatiko na itinuturing na kandidato, kaya't lahat ng mga pagbabawal tulad ng premature campaigning ay dapat iwasan na, kung saan magsisimula ang campaign period ay October 19 hanggang October 28 lamang. Nagpaalala rin ang COMELEC sa mga magbibitbit naman ng cash na 500,000 o mahigit pa mula October 25 hanggang sa araw ng halalan sa October 30 ay posibleng makasuhan ng vote buying. Ini-implement natin talaga dito po yung ma-release yung provisions ng gun ban at ang purpose nito ay para maging peaceful ang magiging elections natin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, Humahataw. Hataw Balita. Patay ang 6 na magkakamag-anak sa isang aksidente sa Bawang La Union nitong weekend. Si Toto Pabros, Humahataw. Hataw Balita. Nasawi ang 6 na magkakamag-anak sa nangyaring banggaan ng isang truck at van sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Santiago, Bawang La Union, bandang hapon nitong Sabado, August 26. Dead on the spot sa nangyaring aksidente ang driver ng van na kinilalang si Rolando Domingo at ang mga pasahero na sina Rosemary Corpus at Jay Domingo. Samantala, dead on arrival naman sina Prudencio Domingo at ang 8 taong gulang na si Richelle Ann Rosero. Nasawi rin habang ginagamot sa ospital si Rosalinda Kabakungan. Nasa maayos at ligtas na kalagayan naman ang iba pang mga pasahero ng van na sina Jaisel Domingo, Sinaida Berona, Rosemary Domingo at Gemma Domingo. Batay sa police report ng Bawang Municipal Police Station, tinatahak ng Isuzu trailer truck ang South Lane na minamaneho ni Rene Boy Mendoza, 51 anyos, at residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Samantala, sa North Lane naman ang dinaraanan ng Toyota van. Nung makarating po sila sa place ng incident, bigla na lang pong umagaw ng linya po itong Toyota van natin papunta dun sa line po ng trailer truck. Sinubukan pong iwasan ng trailer truck yung van na, paparating na van, pero kahit nakarating na po sa medyo shoulder po ng road, nagpang-abot pa rin po sila, kaya po nangyari po yung aksidente. Ito pong van galing po siya sa Pangasinan for a family outing. Papunta po silang Tabuksan 1 sa family din po nila doon, sa relatives nila doon. Well, they are from Quirino po. Magkakamag-anak po itong mga to, pati yung mga taga-Tabuksan 1 po, kamag-anak din po nila. Nakalaya na rin ang driver ng truck na nasangkot sa nasabing aksidente matapos mag-usap ang pamilya at kumpanya ng driver. Nangako naman ang mga ito na tutulong sa mga pamilya ng mga nasawi sa aksidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Toto Pabros, Humahataw. Hataw Balita. Kasalukuyang humina ang bagyong Goring at ibinaba na sa typhoon category. Alamin po natin ang mga karagdagang detalye tungkol sa kilos at lakas ng bagyo mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na yung ating update sa patuloy nating binabantayan na bagyong Goring na may international name na Saula, na bahagya nga po itong humina kahagabihon. Ito ay super typhoon category or kahapon, at ngayon po muli ay nasa typhoon category na lamang ito. Bahagya ko kasi ngang humina itong bagyong Goring. At as of 3 a.m., huli nating namataan ang mata ng bagyong Goring. Nasa laing 210 kilometers silangan ng kasiguran Aurora. Gamitin ho yung ating mga radar sa Baler at sa Daet. Po natin namataan yung sentro ng mata ng bagyong Goring. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot na lamang ho ng 175 kilometers per hour. Bagyang humina po mula sa 185 kagabi. At may pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. Nagsisimula na nga itong mag-ibaho ng direksyon, naging east to southeast na po ang movement nito at 15 kilometers per hour, at inaasahan nga natin magsisimula na ito ngayong araw na umakyat o pumunta ho pa northward naman. Samantala, patuloy natin binabantayan yung tropical depression na huli namang nating namataan mahigit 2,000 kilometro east-northeast ng Eastern Visayas. Malaki ho yung tsansa na pumasok din itong bagyo na ito o yung tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, dulot ho ng pagpapaigting ng bagyong Goring ay umiiral pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya ho ngayong araw, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi pa rin ho ng Luzon at Visayas, kasama rin yung Kamaynilaan, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Habang sa Northern Luzon, yung Cordillera, Ilocos Region at itong Cagayan Valley patuloy na makararanas pa rin ng mga pag-ulan dulot nga nitong bagyong Goring at ng southwest monsoon o habagat. Narito ho yung ating latest track ng bagyong Goring. Makikita ho natin ay ngayong araw nga ho magsisimula ng kumilos pahilagang silangan at eventually po pahilaga. Ito makikita ho ninyo sa ating latest track, itong bagyong Goring. At magsisimula na itong umakyat patungo na sa may bahagi na ulit ng extreme northern Luzon. Posible rin ho, by tomorrow ay maging super typhoon category ulit itong bagyong Goring, kasi ho kapag nasa karagatan, nandun pa rin yung posibilidad na ito ay lumakas. At hindi na rin natin inaalis yung posibilidad na yung bagyong Goring ay maglandfall po. Pinakamalapit sa kalupaan ng ating bansa, partikular na dyan ho sa Batanes, itong mata ng bagyo bandang araw ho ng Miyerkules. Kaya sa mga kababayan natin sa Batanes, sa ngayon kasi nasa signal number 1 ang nakataas na babala ho sa lugar na yan, inaasahan ho natin posibleng lumapit, ulitin ko po, posibleng lumapit at maglandfall ang bagyong Goring dito sa may Batanes. Maglandfall man o hindi, inaasahan pa rin natin magiging malaki ho yung magiging epekto ng bagyong Goring sa mga kababayan natin, partikular na sa bahagi ho ng Batanes. Kaya ngayon pa lang sana maghanda po ang mga kababayan natin dyan sa Batanes area. Samantala, posible hong lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Goring araw naman ng Thursday o Huwebes. Samantala, tingnan ho natin yung magiging track nitong bagyong papasok pa lamang sa Philippine Area of Responsibility. Naglabas ho tayo ng Tropical Cyclone Advisory kagabi ho, bandang alas 11, at posible ho na pumasok ng Philippine Area of Responsibility gabi naman ng Miyerkules itong bagyong ito, at kung sakali po tatawagin natin siyang bagyong Hana. Itong tropical depression na ito, hindi at inalis yung posibilidad na lalo pang lalakas, at pagpasok ito ng Philippine Area of Responsibility, posible po na nasa typhoon category itong bagyong ito. So mapapansin ho natin, lalabas ho ng Huwebes ang bagyong Goring, papasok naman ho itong bagong bagyo na sakali man po tatawagin natin siyang bagyong Hana sa araw naman din ho ng Huwebes. Dahil po dito sa dalawang bagyo na ito na papasok at lalabas, at yung isa naman po ipapasok naman araw ng Huwebes, magpapatuloy yung pagpapaigting sa hangin habagat. Kaya ho dahil doon, asahan na ho natin ngayong linggo, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas, magpapatuloy yung maulap na kalangitan at mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot ho yan ng pagpapalakas sa hanging habagat. Samantala, hindi naman natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto yung papasok ho na bagyo, pero nga dahil nga sa pagpapalakas sa hanging habagat, asahan pa rin natin ang maulan na panahon ngayong linggo sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas.
Narito naman ho, nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern eastern portion ng mainland Cagayan, silangang bahagi ng Isabela, Hilaga at silangang bahagi ng Aurora, Polillo Islands, northern eastern portion ng Camarines Norte, kasama yung Calaguas Island, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Bagya po kasing lumaki yung diameter ho ng bagyo, kaya inabot na rin ho itong bahagi ng itong northern part ng Bicol region. Kaya asahan ho dito sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, makararanas din ho ng mga pagbugso ng hangin sa araw na ito. Although papalayo na rin yung bagyo ho natin, simula ho kasi ngayong araw, kikilos na ito pa Hilaga. At samantala ho, pagdating sa pag-ulan, inaasahan ho natin ngayong araw magiging maulan ho sa mainland Cagayan, northeastern part ng mainland Cagayan, dulot ng bagyong si Goring. Bukas naman, madadagdagan ho yung mga lugar na magkakaroon ng maulan na panahon dulot ng bagyo, partikular na sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantalang pagdating ho sa araw ng Miyerkules, ito yung araw na pinakamalapit yung bagyong si Goring dito sa Batanes. Magiging napakamaulan ho sa area ng Batanes, Babuyan Islands, gayon din dito sa may bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala naman, dulot naman ng hanging habagat ngayong araw, magiging maulan din ho sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Actually po, nagtaas nga tayo ng mga heavy rainfall warning, particular na sa area ho ng Zambales itong mga nakarang oras. Dulot ho yan sa malalakas na mga pag-ulan na na-monitor natin. Yan po ang ating weather update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Hataw Balita. Ayan, kaya ingat-ingat po mga kasangbahay dyan po sa babala po ng pag-asa tungkol sa posibleng malalakas na pag-ulan na maaaring maranasan sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa, partikular dyan po sa may Northern Luzon. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po sa atin ngayong umaga sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 11 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 5. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.